Una, we have received information na magkakasabay po sa press conference at confirmed na ito ang mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF na sina Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers at iba pa mga kasamahan niya at kasama po sila Laila de Lima na malapit ito sa CPP, NPA, NDF sapagkat I think auntie niya or tiyahin niya ang asawa ni Joma Sison na si Juliet de Lima Sison na ngayon ay naka-base sa Netherlands at nag-aakto bilang representante or tagapagsalita at the same time representante ng National Democratic Front in behalf of the Communist Party sa loob ng NDF sa kanilang maniobra sa pag-peace talks. Naka-base po sa Netherlands itong si Juliet de Lima Sison. Tiyahin po ito, nasa bloodline talaga na malapit kay Laila de Lima. So hindi katakataka na sa press conference ng panggulpi di gulak na pananakot ng mga komunistang terorista na tatanggalin nila si Vice President Sara Duterte sa kapangyarihan by way of their maneuver doon sa loob ng Kongreso by way of filing an impeachment complaint ay malinaw na established na po ang grand conspiracy of total political demolition and total political paralysis against the Duterte, lalo na po sa duly elected Vice President ng ating bansa. So mag-abang po tayo ngayong araw na ito. Let's prepare kasi baka ito na ang mitsa na hinahanap natin. People power as the sovereign right of the people for peaceful assembly to collectively and courageously stand up and call out the government, especially the sitting president, to step down and remove himself from power in view of national crisis brought about by an incompetent leader such as what we have right now with Mr. Marcos. Yan po ay isang karapatan at legal na opsyon ng taong bayan. So wala tayong magagawa ngayon kung ang 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara, ay ipakalat niyo pong video na ito, tayo ang nag-break in ito, reliable information that the CPP, NPA, NDF Central Committee ng Communist Party of the Philippines had already instructed Franz Castro, Arlen Brosas, and Raul Manuel na mga tatlong aktibong operatiba nila sa party list infiltrating our government at ngayon ay kinakandong at kinakandili at hiniheli-heli nila Martin Romualdez at nila Marcos para gamitin as main operator for the total political paralysis operations versus the Vice President and former President Rodrigo Duterte, ay pinakawala na po nila ang kanilang mga itinatago-tago pa sana na grand design of conspiracy. Kasama po si de Lima at mga dilawan group at mga oportunistang politiko na sa faksyon ng grupo nila de Lima, Trillanes at Ontiveros. Sila po ngayon ay maglalarga ng panawagan para sa isang formal na impeachment complaint versus Sara Duterte. At gagawin nila ito ngayong araw hanggang bukas. Kagabi pa po sila naghahanda. We have received that information. So, ang mga komunista po ang magiging late attack dogs. Then susuportahan ng mga dilawan as complainants. Si Franz Castro ang mag-i-endorse. Ang complainant may be de Lima or anybody from them. And then ang mag-i-endorse sa loob, sila Franz Castro. And then nakasalang na po yon. Ang operatiba nila na si Franz Castro, Raul Manuel, at si Arlen Brosas, led by Franz Castro as the lead group operator in behalf of the Communist Party of the Philippines, the New People's Army, and the NDF, infiltrating and sabotaging our government right now, ay ilulunsad nila ang grand design to remove from power si Sara Duterte. At para mangyari yan, manggagaling kina Franz Castro at sa grupo ng dilawan ang operation, pero sasaluin po ng mga operatiba at mga ganid na mga supporters ng Marcos Romualdez political faction. Nakakabahala po ito mga kababayan sapagkat sa pamamagitan nito, magkakaroon ng matagumpay na political operations ang CPP, NPA, NDF na ang duly elected at isang matino na leader ng ating bansa, ikalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, who happens to be the Vice President at may mandato ng mahigit 32 million na mga Pilipinos, ay tatanggalin nila sa pamamagitan ng technical and legal operations inside Congress.
Ito ngayon ang challenge sa Senado. Papayagan nyo ito, tatanggapin nyo, at mag-convene kayo ng impeachment court against the Vice President? Oh, come on. Sino makikinabang nito? Ito na ang sinasabi natin, na ang makikinabang nito ay ang Marcos Romualdez political faction na ayaw na nilang bumaba sa poder. At maaga pa, inilalatag na nila ang mga pundasyon at mga rekados or mga rekisitos kung paano magkonsentra ng poder sa kanilang kapangyarihan lagpas sa 2028 na mandato ni Marcos Jr. Ayaw na nilang bumaba. At sino ang pinakabalakid dyan? Dalawang tao. Ang una, si Sara Duterte. Bilang duly elected, constitutionally mandated to take over power in case na ang Presidenteng Marcos Jr. na ito ay may mangyaring masama sa kanya, at yun ang gustong mangyari ng CPP, NPA, NDF, na may mangyaring masama kay Marcos at ibibintang kay Sara Duterte. At ang ground nila na nagbabalak si Sara Duterte ng assassination attempt o assassination plan against the President. At yan daw ay isang malinaw na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. At may korupsyon silang idadagdag dito sa unexplained expenditures daw ng Vice Presidente sa 125 million pesos. So makita nyo mga kababayan ang grand design. Patungo ito sa paglubha at paglagapak ng ating bansa. At sino nakikinabang dito? Dalawa lang. Nakikinabang dito ang mga Marcos Romualdez because they can extend power possibly beyond 2028. At hindi sila mapupuruhan ng mga atake ng dati nilang mga kalaban na traditionally ito naman talaga ang kalaban ng bansa at ng mamamayan. Ang mga CPP, NPA, NDF at matagal ng kasabwat ng mga komunistang terorista. Itong grupo ng Dilawan na mga political opportunist group. Nagsama-sama ito ngayon. Ano naman ang pakinabang dito ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng NDF? Simple lang po. Ang pinanggalingan ko, I've been with this group for more than 20 years. Almost 21 years ako sa kanila. Tuloy-tuloy yan mula ng kabataan ko. Alam ko po ang karakas nila. Alam ko ang modus nila. Alam ko po ang pagkasindikato nila. Lahat ng kaguluhan at lahat ng mga banggaan pang politika ay magre-resulta yan sa pagkalugmok ng ekonomiya. At kapag nagkaroon ng kaguluhan at pagkalugmok ng kabuhayan at magiging unstable ang kalagayan ng ating bansa, papasok sila at mag-agitate ng mga tao para mag-alsa, magrevolusyon at mag-agaw ng kapangyarihan. It is the real direction of the CPP, NPA, NDF. Minimum, magkakaroon sila ng tinatawag na limited power sharing with the Marcos Romualdez faction habang mahina pa ang NPA nila sapagkat pinalugmok ito ng programa na itinayo at binuo ni Pangulong Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Habang mga 10% na lang ang naiiwan sa mga NPA nila out of more than 100 guerrilla front area nila na sa mga 6-7 na lang ang aktibo dito at ang kanilang NPA ay halos hindi na makaagapay sa battlefront losses. Habang binabangon nila at nila at nakakakuha sila ng pondo sa gobyerno, lalo na sa party list groups nila by the hundreds of millions at nakakapagbili sila muli ng armas at nakapagpupondo sila ng recruitment. Habang mahina ang side ng armado nila, gagamitin nila ang political operations, which is similarly nakikita natin ngayon na mayroong kaganapan sa pamamagitan ng conspiracy attacks versus kay Sara Duterte. Sapagkat si Sara Duterte is the only remaining government official aside from the armed forces of the Philippines na mga matitino pang mga opisyal dyan at naninindigan pa sa pagkakaroon ng decisive victory of the country over the CPP, NPA, NDF. Only Sara Duterte is the single voice among the top national officials right now na patuloy na lumalaban sa CPP, NPA, NDF at kanyang ipinagpapatuloy ang magandang sinimulan na programa ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte tungkol sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So mga kababayan, gustong-gusto ng komunista ito.
Ang kanilang doktrina dyan, anything that is in chaos under heaven is favorable for the revolution. I-translate ko galing yan kay Mao Zedong. Anything under heaven that is in chaos is favorable to revolution. Ang anumang mga kaganapan at kalagayan ng ating bansa na magkakaroon ng kaguluhan sa buong kalawakan, paborable yan sa paglulunsad ng armadong pag-aalsa at revolusyon para mag-agaw ng kapangyarihan. Pero hindi pa nila kaya ang armadong revolusyon on a nationwide scale. Ang kanilang tinatawag na bogus na People's War ay wala na. So ang kanilang attempt is to do limited political power sharing with the Marcos Romualdez faction. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan nating manindigan. Ngayon, ang sabwatang komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, kasama ang mga dilawan na mga oportunistang politikong nagpasadsad at nagpalugmok sa ating gobyerno dahil sa kanilang bulok na pamumulitika at hindi nila inayos ang gobyerno, ay nagsasama-sama ngayon itong mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF, and their urban operatives sa mukha nila Franz Castro, Arlene Brosa, sa Raul Manuel at iba pa nila mga kasabwat na mga urban infiltrators in the likes of their front organizations like Bayan Muna, KMU, Anak Bayan at iba pa. Kasama na nila ang paksyon ng Marcos Romualdez para durugin ang natatanging pag-asa natin sa kasalukuyan under the political system ng ating bansa na magpapatuloy sana ng good governance. Sino yun? Si Sara Duterte po, ang ating tinutukoy mga kababayan. Kung kaya, ngayon, sa araw na ito, maghanda po tayo mga kababayan sapagkat nagpalabas po ng statement nung nakaraang araw ang Armed Forces of the Philippines at nananawagan sila na magkalma ang taong bayan. At kailangan daw respetuhin ang konstitusyon. At pinapanawagan ni General Bronner, the current Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, na huwag magpadala sa political situation o anumang political na panunulsol ang Armed Forces of the Philippines at kailangan manindigan ito bilang professional organization na sumusunod sa saligang batas at sa chain of command. Magandang pakinggan pero kulang ang binanggit ni General Bronner. Pwedeng mangyari lamang po yan, General Bronner, na ang taong bayan ay sumunod sa saligang batas, sa konstitusyon at sa ating pagkilala sa Armed Forces of the Philippines kung matino po, maayos ang ginagawa ng namumuno sa ating pamahalaan at sa buong estado. Right now, General Bronner, undeniable po mga kababayan na may problema sa liderato ng ating bansa. May problema ang buong mamamayan. Nagkakaroon tayo ng malubhang political crisis sapagkat ang gobyerno ni Marcos ay incompetent para kontrolin ang abuso at mga pagsaklam at mga panggigipit at mga overreach or hindi mapantayang abuso sa poder ng kanyang pinsan.